Part 16. I don't want to see these dirty papers especially if you're the owner, sarkastiko kong sabi. Namula na siya sa galit. Hindi ko pala akalain na ganito kabastos ang anak ni Don. Oh, take it slow, dude. Pinipili lang ng pamilya namin, ang mga taong ayaw namin. Lalo na kapag sa mga katulad mo, mapangasar ko siyang tiningnan. Anong sinabi mo? Nang sugurin na ako ng gago ay biglang hinarang ni Jeronimo ang kanyang sarili sakin. I can do it, Jeronimo, bulong ko sa kanya. Noong una ay hindi pa siya umaalis, pero nang pinilit ko siya ng pinilit ay pumayag na siya. Napangisi ako sa hitsura ni Jeronimo. Sa hitsura niyang magkasalubong ang manipis niyang kilay at lukot, ang mukha ay talagang asar siya, isa pa, hindi lang naman dahil doon kaya ako natutuwa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Dumilim ang hitsura ko. Get your ass off from Thina, sigaw ko. Nagulat siya sa sigaw ko. Hindi pa nagets ng gago ang ibig kong sabihin noong una. Pero noong napagtanto na niya ag sinabi ko, ngumisi na siya. Ngising aso. Kaya ka pala nagkakaganyan, dahil sa anak ni Alphan. Akalain mong may tama ka pala sa anak ng Judas na yon. Shut up. I groaned and he laughed. Kung ano man ang gusto kong gawin sa anak ni Alphan, wala kang magagawa. Hindi ang isang tutoy na katulad mo ang magpapabagsak sakin. Tutoy pala, ha? Sinenyasan ko si Jeronimo na ilabas na ang alas namin. Kinuha niya ang tinutukoy ko at tumambad samin, ang mga pictures na puro babae at mga bisyo niya sa kasino. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo na yung bagong HR manager ng kumpanya nyo, kaibigan na namin, matagal na, at kapag pinakita ko ito sa kanya, isang pitik niya lang, tanggal ka na, mayabang kong sabi sa kanya. Buwisit ka na pipiko na siya at nagugustuhan ko iyon. Ano? Lalayuan mo na si Thina at ang pamilya niya, o hahayaan mong ibigay ko ito kay Tita Victoria. Hindi ko na mabasa ang mukha niya dahil halo-halo na ang kanyang emosyon. Pero isang sabi niya ang nagpang-isi sakin. Walang hiya ka talaga, Montenegro. Napapayag ko rin ang panot na si Tan sa gusto ko. Sinabi ko sa kanya na layuan ang pamilya ni Thina at hindi ko ipagkakalat ang lahat ng baho niya. Pero sinabi ko rin na wala siyang sasabihin kay Alphan. Dahil may iba pa akong plano. Nakita ko ang ama ni Thina sa labas ng resto na kabang-kaba at takot na takot. Wala pa siyang alam sa mga mangyayari. Si Jeronimo ang pinakausap ko sa kanya na magkita kami. Pumasok na ako sa loob at pumunta sa ni-reserve kong table para sa aming dalawa. Napatayo ang ama ni Thina nang makita akong biglang sumulpot sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo rito? Buong tak ang tanong niya. Nginitian ko lang siya. Umupo muna tayo. Kahit nagulat sa nangyari ay pinili pa rin ni Alphan na sumunod sa sinabi ko. Alam ko kung anong ginawa mo, panimula ko na seryoso ang boses. Naguguluhan niya akong tinignan, ano? Kay Thina, alam kong kinolateral mo si Thina kay Tan, mahinahon kong sabi. Nabigla siya sa sinabi ko. Namutla agad ang mukha niya at hindi agad nakapagsalita. Hindi talaga ako makapaniwala, iling ko. Paano nyo nagawa ito? Ama niya kayo. Paano nyo nagawang ibayad ang sarili niyong anak dahil sa pagkakamali ninyo? Bumuka ang bibig ng matanda upang magsalita, pero itinikom niya lang pagkatapos. Umiling-iling siyang hinilamos ang mukha sa kanyang mga palad, hindi ko na alam ang gagawin ko, basag niyang sabi. Nakaramdam ako ng awas sa kanyang ama. But still, his actions are very wrong. Do you love Thina? I suddenly asked. He looked up on me with his wet face. His eyes were bloodshot. Of course, he answered. I saw the love for his daughter in his eyes. Nagpatango-tango ako. Then I'll help you. I'll help you on this mess that you make. Nalilito siyang tumingin sakin, saka lumukot ang kanyang noo. Why are you doing this? Labas ka sa isyu ng pamilya ko. Alam kong may utang akong malaki kay Don, pero hindi pa rin tama na panghimasukan mo, ang problema namin, aniya habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Simple lang, dahil mahal na mahal ko si Thina. Hindi ko mabasa ang reaksyon ni Thina habang ikinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo at umalis sa tabi ko. Thina, she's mad. I knew it, she won't understand it all. I called her again, but she didn't answer me back.
I don't have any choice but to grab her hand forcefully, and turned her around to me. I was taken aback when I saw her tears rolling onto her beautiful face again. Thina, I'll explain. Shut up, Dan. Galit niyang pagpapaputol. Ngayon, alam ko na, sumangot-singot siya. Kung ganun, kinunsinti mo si Dad. Isa ka rin, Dan. Pare-pareho kayo. Niloko niyo ako. Umiling agad ako. No, Thina, that's not what I want to mean. I didn't intend to fool you. I swear to Jesus. I did that because I know how much you love your dad. I don't want to see you hurt. It breaks me and I don't know what to do to ease it. Alam ko rin kung gaano pinagsisihan ng dad mo ang ginawa niya. Nakita ko kung gaano kanya prinotektahan noong mga panahon na gumagawa ako ng hakbang para sa itong dalawa. Iyon ang totoo, Thina, mariing sabi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Panay rin ang kanyang pag-iling. Nang tinakto niya mga palad niya ang kanyang mukha at tumungo ay hinawakan ko iyon agad. Thina, please, makinig ka naman sakin, oh. Mahirap din ito para sakin. I want to be honest with you. Gusto ko sa bagong buhay na bubuhan nating dalawa, wala nang lihim na kailangan pang itago. Pero bakit ngayon lang, Dan? Galit niyang tanong matapos niyang ialis ang kanyang mga palad. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil ayokong masaktan ka, Thina. I've hurted you many times. I don't another problem to hurt you again, malungkot kong sabi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha, Dan? In the first place, ikaw ang nagsasuffer ng mas mabigat at hindi ako maluha-luha niyang sabi. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. God. Natampol niya ang kanyang noo. In the first place, I keep on blaming you kung bakit naging ganito ang buhay ko. Dahil akala ko, nang dahil sa mga pambabasted na ginagawa ko sa iyo noon, gumagawa ka ng paraan para maghayganti sakin. Pero ang laki kong tanga, aniya. Umiling akong muli at hinawakan ang pisngi niya para magtama ang paningin namin. Pinunasan ko ng palad ko, ang pisngi niya habang patuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sabi ko sa'yo, di ba, gagawin ko ang lahat para hindi ka makawala sakin. Aaminin ko, susuko na talaga ako, dahil hindi ko na kaya ang mga pangtataboy at pagtanggi mo sakin. Parati kong iniisip na, anong kulang sa mga ginagawa ko at ayaw mo sakin. Well, you didn't see my efforts, Thina. I feel lost in the battle. You're so near to me yet you so unreachable. Mas lalo akong nasasaktan kapag pinapakita mo sakin na si Drew at hindi ako ang mahal mo. It hurts, Thina. Sumangot-singot siyang muli. Bakit mo ito ginagawa sakin? Anong ginawa ko sa iyo para mahalin ako ng ganito? Nang sobra, Dan, ha? Wala ka nang halos tinitira sa sarili mo. Ngumiti ulit ako. I don't know. Maybe, because of your rejections. Maybe because I can't help myself not to fall for you. Ewan ko. Basta ang alam ko, mahal kita, Thina. At kahit na alam kong pangit itong pakinggan, akin ka lang. Mapunggay ang mga mata niyang tiningnan ako. Muling pumula ang tungki ng matangos niyang ilong. Do you think I deserve this? I deserve the love that you giving to me. I deserve you. Kasi, shit, paulit-ulit kitang sinasaktan. Paulit-ulit kitang binabalewala. Paulit-ulit kong hindi na-appreciate ang lahat ng ginagawa mo, garagal ang kanyang boses at nanginginig. Bago ko siya sagutin ay ipinulupot ko ang sarili ko sa kanya. Hinalikan ko ang mabango niyang buhok na dulot ng gamit niyang shampoo. You deserve all of me, Thina. No one deserves me but only you. I love you, my wife, and I'm willing to wait for you to love me, too, masuyo kong nasabi. Iniangat niya ang tingin sakin, sabihin mo sakin, anong dapat kong gawin para tumbasan ang pagmamahal mo? Ngumiti ako ng malapad. Hayaan mo lang na dalhin mo ang apelyido ko at mahalin kita ng buong buo. Nadatnan namin ang bahay ng mga magulang ni Thina na medyo tahimik na kumpara kanina. Pagkapasok ko sa loob ay agad na sumalubong, ang kanyang ama at ina na sobra ang pag-aalala sa kanya. Thina, are you okay? Buong pag-aalalang tanong ni Mom. Tumango lang si Thina. May bahid pa rin sa kanyang mukha ng mga luha ngunit nanuyo na ang buo niyang pisngi. Nasa likod ni Mom ang ilan sa mga bisita nila.
Thina biglang itinabig ni Thina ang braso ng kanyang ama nang akmang yayakapin siya nito. Nabasa ko ang dumaang gulat at sakit sa mga mata ni Dad. Nagulat si Mom sa ginawa ng asawa ko. Umiwas ng tingin si Thina kay Dad. Let's rest, Dan. Mahaba pa ang biyahe natin bukas, malamig na aniya. Hinigit niya ako nang walang paalam. Tumingin ako sa likod ko at nakita ko ang malungkot na ngiti ng Dad ni Thina. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nang gabi ay inayos ko na ang higaan ko. Nasa guest room ako natutulog. Nakapaghugas na ako ng katawan at nakapagpalit na rin ng puting t-shirt at boxer. Humiga na ako at pinatay ang ilaw. Tanging lampshade lang ang nagsilbing ilaw ko sa madilim kong kwarto. Papikit na sana ako nang biglang nabuhay, ang diwa ko sa biglang pagsulpot ni Thina sa harap ng kama ko. Napabangon akong bigla at napaupo ng tuwid sa kama, Athena. Natawa siyang bigla, Dam, parang gusto kong pumikit. Ngayon ko lang ulit narinig na tumawa ng totoo ang asawa ko. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Napalunok ako ng map-onto ko kung anong suot niya. Nightgown na green na manipis ang tela at pajamas. Medyo bumabakat ang itim niyang bra. Amoy na amoy ko ang ginamit niyang shower gel. Medyo basa pa ang tips ng buhok niya. She's damn gorgeous in the night. Bigla kong naramdaman ang pagka-turn on ko. Anong ginagawa mo rito? Pinilit kong magtanong para ibaling sa iba ang marumi kong isip. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Ayaw mo ako rito? Di aalis na lang ako. Pumihit siya ng patalikod at akmang aalis pero hinawakan ko, agad ang kanyang kamay at pinaharap siya sa akin. Oh, akala ko ba, ayaw mo? Hey, hindi ko sinabi yan, how could I tame Thina again? Parati na lang ako ang talo. Natanong ko lang naman kung bakit ka nandito. Kasi, umiwas siya saglit ng tingin, teka, namula ba ang pisngi niya? Napansin ko na hindi pa tayo nagtatabi sa iisang kama. I mean, tumikim siya, mag-asawa na tayo. Dapat, magtabi tayo, di ba? Teka nga, bakit ayaw mo ba? Nagulat ako sa pagtaas ng kanyang boses. Pero hindi iyon ang napansin ko. She wants to sleep beside me. Inside this room, me and her. Di ba, ayaw mo na magkatabi tayo ng iisang kwarto? Tak ang tanong ko. Oo, pero, noon iyon. Ay nako, napaurong akong bigla nang bigla rin siyang sumalampak sa kama ko, humiga at tumagilid paarap sakin. Matulog na tayo. May pasok pa tayo kahit under time. Kasabay rin noon ay mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tinitigan ko muna siya ng sandali. Ramdam ko ang pagbilis ng paghuhuramentado ng puso ko. Hindi ako makapaniwala sa naranasan ko ngayong gabi. Dahan-dahan akong humiga, hindi ko pinuputol ni kinukurap ang mga mata ko kay Thina. Nilapit ko ang sarili ko para maramdaman ang init ng kanyang katawan. Kita ko mula rito ang kanyang makinis na braso at ang pag-angat baba nito. Naririnig ko ang kanyang paghinga at mas naamoy ko ang halimuyak ng shower gel na kanyang ginamit. Hinawi ko ang hibla ng kanyang buhok na tumatakpan sa kanyang mukha. Until now, I can't believe that Thina was sleeping next to mine. I don't want to spoil this night. I just want to feel her and tell my feelings for her. Ayoko nang pumikit pa dahil baka magbago ang isip ni Thina. Pero natigilan ako nang magsalita siya, sleep now, Dan. I promised, hindi na ako aalis sa tabi mo. I almost cried, damn it, Thina, I love you. I love you so much. Bahagya akong naging emosyonal sa sarili ko ng mga sumunod na araw sa pagitan namin ng asawa ko. Gradually, I could tell that she really accepts that we are married. That I'm her half. At patunay na roon ang pagkusa niya na tumabi sakin ng hindi pilit. Masarap talaga sa pakiramdam na ginagawa niya ito, hindi dahil pinilit ko siya o dahil obligado siyang gawin iyon. Kundi dahil gusto niya. Malaki nga talaga ang naitulong noong nalaman niya, ang tunay na dahilan kung paano siya napunta sakin. Hindi ko pinagsisihan ang mga desisyon ko noon. Maybe I'm a selfish beast, but I love to be like that. And it's only for her. Only for my wife. Akala ko nga, sa simula lang ang pagtatabi namin pero hindi pala. Nagpatuloy pa iyon. And there were no lust involvement. Just pure love and contentment. Kung hindi man siya sa kwarto ko natutulog ay doon ako natutulog sa kwarto niya. Madalas, nag-uusap kami bago matulog.
We're talking everything that was happened to us every day. Katulad kanina, kinuwento niya sakin, ang pressure na natanggap niya noong nagkaroon ng internal audit sa kumpanya nila. Nahirapan siya dahil bago pa lang ang staff niya sa HR department at kailangan niyang gawin ang mahirap na responsibilidad nito. Dahil kung pababayaan niya iyon ay findings ang abot niya. Sir, sorry, but we won't be able to pass the report within this day. Naputol ang daloy ng isip ko nang marinig kong magsalita si Lizel, one of our production staffs. Binaling ko ang tingin ko sa kanya. Bakit? Casual kong tanong. Napayuko siya, hindi pa po namin tapos ang inventory, sir. Marami pa po ang kailangang ik-ek na items kung tama or tali po ba kami sa sales at accounting. Dama ko ang pagpapaumanhin sa kanyang boses. Hiyang-hiya sakin na hindi man lang tumitingin. It's alright, Lizel. Bigla niyang iniangat ang kanyang ulo at natulala sa sinabi ko. Sir, naguguluhan niyang tanong. I said, it's alright. Basta't pakibigay lang sakin iyon after a week, I repeated the first sentence. I said, ngumiti pa ako para makumbinsi siya, iyong kaninang panginginig niya ay nawala na. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi niya. Thanks, sir, pasalamat niya. Pagkatapos noon ay umalis na siya, ilang sandali rin pagkatapos noon ay narinig ko ang yabag ng mga paa ni Dane. It's new of you to let that pass, ha, kuya. Ngisi niya. Nakatayo lang siya sa harapan ko at nakapamulsa. Bakit mo naman nasabi? Tanong ko at muling ibinalik ang sarili sa pagbabasa ng mga emails ko sa laptop. Wala. Alam kong ikaw yung tipo ng tao na istrikto pagdating sa deadlines. Nagkibit-balikat na lang ako at nagpatuloy sa ginagawa ko. I've heard that Montero Group of Companies wants to buy some stocks from our company, pag-iiba niya ng usapan. Itinigil ko ang ginagawa ko at hinarap siya. Yes. I've already read their proposal and I must say that they are trustworthy. Sinabi ko na kay Dad na magse-schedule ako ng meeting sa kanila sa 24. Patango-tango niyang sabi. So, I guess, you shouldn't be shocked when you already face their youngest heir. Who? Tristan. Kilala ko ang mga anak ni Sir Teodoro, naguguluhan kong sabi. Umiling siya. No, not Tristan. It's Travis. Hindi ko na namalaya na nilalaglag ko na pala ang hawak kong ballpen sa kamay ko. Natulala akong napatingin kay Dane na hindi pa rin nagbabago ng posisyon niya. Ano? Si Travis? Si Garcia? Paanong nangyari? Hindi ko mapaniwala ang tanong. He shrugged, hindi ko rin alam. Nagulat lang din ako sa impormasyon na iyan. Napasandig na lang ako sa swivel chair at napaisip. How come that Travis is a Montero? I know him since we were in college because he's one of my real friends back then. Nakakagulat talaga ang nalaman ko. Matapos ang usapan namin ni Dane ay tinawagan ko si Tina. Nasa office niya rin siya ngayon. Ginamit ko ang company phone namin. Pagkatapos magsalita ng operator nila ay nagsalita na ko, Hi, my wife, masigla kong bati sa kanya. Dan. Pagkukumpirma niya, ba't ka? Napatawag. Sa landline pa talaga ng company ko. Sira ka ba? Alam kong hininaan niya ang kanyang boses para hindi siya mahuli ng kanyang manager. What? Is it bad to call my wife because I miss her? Ngisi kong may panunuya. Ewan ko sa'yo. Recorded ito, ano ka ba? Angas niya. I'm serious, Tina. I miss you. I want to cuddle you in bed. I want you every day in my life. Ayokong mawala ka sa akin kahit isang araw lang. Kung pwede nga lang kitang sabihan na huwag ka nang magtrabaho at hintayin mo na lang ako sa bahay, sinabi ko na, truthfully, I said. Napansin ko ang pananahimik niya. Rinig ko sa kabilang linya ang kanyang paghinga na naging abnormal. This is what I get from loving her. When I always hear her uneven breathing, I felt like drunk. But I know that you have your own world. And I have mine, too. I know that we should grow as matured individuals in our own careers. But seriously, I'm longing for your presence when you're not on my side. Narinig ko ang kanyang pagngiti. Damn, that's so sexy. Okay, nakuha mo ako roon. Anong gusto mong ulam mamaya? Nag-isip ako. Kare-kare. Narinig ko ulit ang kanyang pagngiti. Sige. Oh, siya, ibaba ko na ito.
Ngumuso akong bigla. Hindi mo ako namimiss. Hindi, mabilis niyang sagot. Kinurot bigla ang puso ko sa sinabi niya. Alright, I'll put the phone down. Dan I miss you, too. At ibinaba na niya ang tawag. Sa sobrang bilis ng pagkakasabi niya ay natagalan ako sa pagkakarecover at nanatili pa rin ang telepono sa kamay ko. Parang kahit nawala na ang kanyang tawag ay naririnig ko pa rin ang boses niya. Labis ang lapad ng ngiti Kiyo nang bumisita ako sa production area ng DJM. Sinusuklian ko rin ng ngiti ang mga taong nakakasalubong ko. Nasa gilid ko si Dane na matikas naman ang lakad ay hindi napapansin ang mga babaeng nagpapakyut sa kanya. Mas napapansin ko pa ang pagka-wordo niya sakin. That cheesy smiles of yours are very creepy. Kuya, utas niya. Shut up, Dane. Don't you want to see me happy? Masungit kong bulong. Oh, yeah. The power of shit. Love. Whatever. Inirapan ko na lang siya sa sinabi niya. Panira. Lecheng kapatid. Pag ikaw talaga nalunod sa pagmamahal, Dane, huwag ka talagang lalapit sakin. Maya-maya ay natigil ang paglalakad namin nang marinig namin ang kakaibang tunog ng alarm ng kumpanya. What? Bago ko pa naisaboses ang sasabihin ko ay naramdaman ko na may humawak sa pulsuhan ko, dinala ako pagkatapos maging ang kapatid ko. Sir, kailangan nyo nang lumayo sa production ngayon. May leak po ng radioactive chemicals. Don't worry po, pinalayo na rin namin ang mga tao sa area, ani sa akin ang isa sa mga alam kong EPRT staff doon. Shit, my people are in danger. Piniglas ko ang kamay ko sa humahawak noon. Leave me here. I want to see my people. Kumpanya ko ito. Tinalikuran ko na sila at tumakbo na ulit sa area. Narinig ko ang mariing tawag sa akin ng mga empleyado at ni Dane ngunit hindi ko yun pinansin. Doktora, how are the patients? I asked Dr. Zamora right away when we got here to the hospital near our company. So far, wala namang mga na-injure sa hazmat team ng EPRT at maintenance. Mabuti at naagapan niyo agad ang spillage, she said. But you should understand, also that it's a protocol that if there's an emergency happen, we shouldn't turn back and rescue your people.